Sa bawat opisina, sa bawat pirma, sa bawat desisyon, at sa bawat araw ng paglilingkod, may mga kwentong hindi laging nasasabi. May mga kwento ng sakripisyo, mga kwento ng pag-asa, mga kwento ng pagkabigo, at mga kwentong nagbibigay ng inspirasyon. Ako si Doc Ron Bedia at ito ang Sa Likod ng Serbisyo. Mga kwentong hindi laging nasasabi. Simulan na natin sa story. May nag-email. Ito po ang email niya. Doc Ron, mahigit 14 na taon na akong naglilingkod sa isang local government unit. Sa loob ng mga taong iyon, sinikap kong gawin ang aking trabaho ng may katapatan, integridad at malasakit. Para sa akin, ang tunay na sukatan ng serbisyo ay hindi lang ang posisyon, kundi ang legasiyang may iwan mo sa organisasyon at sa mga taong iyong napaglilingkuran. Madalas, tumutulong pa ako kahit hindi nasakop ng aming opisina. Kapag nakikita kong nangangailangan ng isang kliyente, hindi ko kayang talikuran. Pero may isang bagay na matagal ko nang dinadala. Eto na, pakinggan natin. Hindi ko naipasa ang civil service examination. Dahil doon, limitado ang pagkakataon kong umangat. Minsan, naiisip ko, pareho naman kaming nagseserbisyo. Pareho kaming nagsisikap. Bakit parang hindi pareho ang pagkakataon? Hindi ako galit Hindi rin ako bitter, Doc. At ang gusto ko lang ay maramdaman na tapat na paglilingkod ay may patas ding pagkilala. At gusto ko ring itanong, tama lang po ba tumulong? Ayan, nadidinig nyo yun? NDRRMC yun. Grabe, di ba? Kaya mag-ingat kayo dyan sa mga nasa mga baha o mga lugar na mataas ang tubig. Mag-ingat po kayo. Balik tayo sa kanyang tanong. Gusto ko ring itanong, tama lang ba, Doc Ron, na tumulong kahit lampas na sa mandato ng aming opisina? Kung alam mong makakatulong ito sa taong nangangailangan. Maraming salamat sa iyong kwento. Una sa lahat, mararamdaman sa bawat salita mo ang pagmamahal mo sa serbisyo publiko. At sana hindi mawala ang apoy na yan. Pero pag-usapan natin ang dalawang mahalagang bagay. Una, tungkol sa civil service eligibility. Mahalagang maunawaan na ang eligibility ay hindi gantimpala sa kabutihan ng isang tao. Isa itong minimum qualification na itinakda ng batas para sa maraming posisyon sa pamahalaan. Ibig sabihin, maraming mahuhusay na empleyado ang maaaring wala pang eligibility at mayroon ding mga eligible na patuloy pang kailangang linangin ang kanilang kakayahan at integridad. Magkaibang usapin ang legal qualification at personal na character. Hindi sila dapat ipagpapalit. Ikalawa, tungkol sa pagtulong lampas sa mandato, maganda ang malasakit. Yan ang puso ng public service. Pero, kailangan ding maging maingat. Kapag tumutulong tayo sa gawaing hindi saklaw ng ating opisina, siguraduhin hindi natin nilalabag ang batas. Hindi natin inaagawan ng mandato ang ibang tanggapan at hindi naaapektuhan ang ating sariling pangunahing tungkulin. Ang malasakit ay pinakamabisa kapag may kasamang malinaw na hangganan at tamang koordinasyon. At para sa'yo, huwag mong hayaang ang isang pagkabigo sa pagsusulit ang maging katapusan ng iyong kwento. Marami nang bumagsak bago pumasa. Marami ring naging matagumpay dahil hindi sila tumigil. Kung pangarap mo ang eligibility, subukan mo uli. Hindi para patunayan ang iyong halaga, kundi para alisin ang hadlang sa mga oportunidad na matagal mo nang hinihintay. Hindi lahat ng taong may integridad ay may eligibility at hindi rin lahat ng may eligibility ay otomatikong may integridad. Sa public service, pareho nating kailangan ang kakayahan, karakter at kwalipikasyong hinihingi ng batas. Ito na, mga kalingkod bayan, ang reflection question.
chat nyo sa chat box, no? O kaya dyan sa comment section, ilagay ninyo. May pagkakataon na ba sa buhay mo na ginawa mo ang tama kahit walang kasiguraduhang may kapalit? At kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, ipagpapatuloy mo pa rin ba ang pagtulong lampas sa hinihingi ng iyong trabaho? Bawat kwento ay may aral, bawat karanasan ay may halaga, at bawat public servant ay may boses na nararapat marinig. Kung mayroon kang kwentong nais ibahagi, maaari mo itong ipadala sa amin ng anonymous at confidential. Baka sa susunod na episode, kwento mo na ang ating ibinabahagi. Muli po, mga kalingkod bayan, ako si Doc Ron Bidia at ito ang Sa Likod ng Serbisyo. Mga kwentong hindi laging nasasabi.